Sa araw pong ito, ang salitang katapatan ay napakahalaga sa ating buhay. Totoo po yan. Kaya napakahalaga na sa isang pamilya, ang salitang katapatan ay namumutawi. Hindi lamang sa labi, kundi andoon sa laman ng isip at laman ng puso ng bawat kapamilya. Sa isang tatay, mahalaga ang katapatan. In English, faithful. Tama po ba? Pag mali, i-correct mo ako. Yun po yun. Kaya, one of the fruit of the Holy Spirit is faithfulness. Kaya hangarin po natin, hingin po natin sa banal na Espiritu Santo na tayo magkaroon ng katapatan. Sa isang pamilya, pag nawala ang katapatan, wasak ang pamilya. Tama po ba? Maraming iiyak, maraming masasaktan. Kapag ang isang tatay umalis, lumisan, lumipat ng ibang bansa, ng ibang bahay. Tama po ba? Kaya tinatawag na broken family pagka nawala na po ang katapatan ni tatay or ni nanay. Kahit yung mga anak pwedeng hindi maging tapat. Merong itinatabing pera si nanay, pero bigla na lang magugulat si nanay, wala na yung perang itinabi. Tama po ba? Anong tendency? Nagkakaroon ng opensa. Nasasaktan ng damdamin ng isang magulang na nagkaroon siya ng anak na hindi tapat. Nakuha niyo po ba? Ay paano kung ito ay madala sa school? Ang mga estudyante hindi din tapat. Mag-e-exam, mag-quiz, ano ginagawa? May kodiko, nangongopya. Tama po ba? Sino nagagalit? Teacher. Sinanid daw. Teacher, di mo ba? Teacher pala. Sa tahanan, maaaring ang bawat isa, anak man nagagalit sa magulang dahil meron tatay at nanay na hindi rin tapat. Tama po ba? Eh kung sa trabaho, nag-hire o nagkaroon ng hiring sa isang company, naghahanap sila ng mga tapat na magtatrabaho o manggagawa. Pero pagdating doon, nung matanggap na, nagpakitang gilas, pero nung matanggap na, hindi na rin tapat sa pagtatrabaho. Sino magagalit? Si may-ari. Hindi lang may-ari, pati yung katrabaho. Tama mo ba? Ikaw, pete ka, tamad ka, di ba? Madidinig natin yung malatuba ka. Alam niyo po, napakahalaga po itong ating pag-uusapan. Na kahit sa church, ulitin po, kahit sa church may naghahanap ng katapatan. Sino po? Si Lord po ay hinahanap ang katapatan sa mga anak niya. Kaya, tingnan po natin yung title na ating pag-uusapan, 2003, The Light of the World, Tapat hanggang Wakas. Sabihin nyo nga po, ako ay tapat hanggang wakas. Nawa ay magmanifest po sa ating buhay. Sa 2 King chapter 23 verse 25 ay ganito po ang ating mababasa. Sabi po dito, sa mga haring nauna sa kanya at maging sa mga sumunod sa kanya ay walang maitutulad sa kanyang katapatan kay Yahweh. Inibig niya ito at pinaglingkuran ng buong puso, kaluluwa at lakas. Sinunod niya ang buong kautusan. Alam niyo po, kahit saan tayo pumunta, napakahalaga ng salitang katapatan. Hinahanap, pero minsan hindi masupunan, hindi makita. Kaya nga, makikita natin sa mga signage on, nakalagay doon, be honest, even others cannot o are not. Kaya, napakahalaga ng katapatan. Kahit sa, sabi ko nga, sa pamilya, sa school, sa trabaho, kahit sa ating gobyerno, hinahanap ng mamayang Pilipino ang transparency o katapatan ng ating mga nakaupo o nakapwestong mga iniluklok sa eleksyon. Amen po ba? Amen. Kaya lang, nakakalungkot isipin na hindi matanggap ng ating kalooban na talagang nangyayari. Ang dayaan, ang pagnanakaw, lahat na. Dahil sa impluwensya ng espiritu ni Satanas, nakikita natin, yung espiritu ng Diyos na katapatan ay napapalitan ng hindi katapatan. Kaya naman sa araw kong ito, nais ni Lord, turuan po talaga tayo ng isang magandang karakter na kung saan
inuulit ko po, one fruit of the Holy Spirit is faithfulness. Ano-ano po yung 9 fruits? Love, joy, peace, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control, patience. Tama po ba? Kompleto po ba? Kaya andun po yung ating pinag-uusapan na kung saan nais ng Diyos, hindi lang ngayon. Tama po ba? Baka sa nakaraan natin, hindi po tayo naging tapat. Pero nakatingin ng Diyos sa kasalukuyan at the present. Tama po ba? Eh papaano yung future? Tapikin nyo nga po katawan ng braso. Buhay ka pa. Magagawa pa po natin ang katapatang hinahanap ng Panginoon. Kaya nga hanggang wakas. Kaya kung babasahin po natin ang Genesis to Revelation, ang aklat, banal na aklat na iniwan ng Diyos para maging pattern, model, guide, teacher, mentor ng ating buhay, makikita natin, dalawa lang ang nangyayari sa buhay ng tao. Tapat, di tapat. Tapat, di tapat. Kahit nang basahin natin ang Book of Kings, makikita natin na lugod ang Diyos sa taong tapat o lingkod na tapat at hindi nalugod ang Diyos sa hindi lingkod na tapat. Amen po ba? Taas po ang kamay na gusto talaga o nais talaga na maging tapat sa ating Panginoon. Amen. Pag-aralan po natin kung paano tayo mananatili hanggang wakas ay tapat sa ating Panginoon. Katulad ng ating kinanta kanina, yung unang solemn, napakaganda po nun na ang katapatan ng Diyos ay walang hanggan sa buhay ng tao. Eh bakit hindi natin ibalik? Si Lord naghahanap din ng tapat na tao. Amen po ba? Amen. Sabi nga, kung ang tao hindi maglilingkod sa Diyos, kahit ang bato, kaya niyang pasambahin sa Panginoon. Sa ating pagsamba sa lugar na ito, mayroong dalawang nangyayari ng klase ng pagsamba. Una ay man to God. Kaya kapag hindi po natin inabot ang worship, hindi po tayo totally nakasamba sa Panginoon. Amen po ba? Kaya tayo nag-worship kay Lord para si Lord ang una nating bigyan ng kapulihan, karangan. Ipinapakita natin ang ating katapatan kay Lord. At ang ikalawa, habang tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, si Lord naman ay kumikilos kasama ang kanyang presensya, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang himala. Ang tawag po dyan ay God to man or God to woman. Kaya makikita natin, nakukumpleto po ang ating pagsamba. Hindi lang si Lord ang ating ibinbless, pati tayo ibinibless ni Lord. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya sa araw pong ito, kung nais nating manatili na tayo ay maging tapat hanggang wakas, basahin po natin ang salita ng Diyos. Isang verse lang naman po yan. Sabi po doon, sa mga haring nauna sa Kanya at maging sa mga sumusunod ay walang maitutulad sa Kanyang katapatan. Pwede po natin ulitin. Walang maitutulad sabay-sabay po tayo. Walang maitutulad sa Kanyang katapatan kay Yahweh. Alam niyo po, kung sino po binabanggit po ng salita po niya, si King Josias. Nang time po na siya ang maging hari, ay ipinatanggal niya ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ipinatanggal niya ang lahat ng karimari-marim na hindi nakalulugod sa Panginoon. Kaya lang, hindi naglubag ang Diyos. Ang galit ng Diyos sa bansang Juda dahil ang bansang Israel ay nasubdivide. Ang bansang Israel ay nagkaroon ng separation ang kingdom ng Juda. Why? Dahil sa hindi katapatan ni King Solomon. Sumamba siya sa Diyos-Diyosan. Kaya, isineparate ng Diyos ang King of Judah. At ang Judah ngayon, ang hari ay si King Josias. Sabi diyan, natala, yung mga naunang hari, hindi naging tapat, katulad ni King Josias, na siya ay naging hari. At yung mga sumunod pa sa kanya, nakatala din,
sa ating binasang talata ay hindi rin naging tapat sa Diyos. At makikita natin merong tinularan si King Josias, kaya po siya naging tapat. Laging binabanggit ang pangalan ni King David na kung saan siya ay naging tapat sa ating Panginoon. Naalala niyo po si King Saul? Hindi po siya naging tapat sa ating Panginoon. Ano nangyari? Tinanggal po siya sa pagiging hari at ang ipinalit ay si King David. Dito sa ating pag-uusapan, maintindihan po natin ang kahalagahan ng katapatan sa ating buhay. Dahil sabi sa salita ng Diyos, ang maging tapat sa maliit na bagay ay magiging tapat sa malaking bagay. Tama po ba? At lahat ng bagay ay pagkakatiwala pa sa Kanya. Pero yung hindi tapat sa maliit ng bagay ay hindi mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. At lahat ng nasa Kanya ay zero-zero, baka negative pa ang mangyayari sa kanyang buhay. Kaya sa lahat ng aspeto ng ating buhay, maging tapat po tayo. Ilan po yun? Spiritual, mental, emotional, physical, financial. Sabay-sabay po tayo. Spiritual, mental, emotional, physical, financial. Nakita niyo po? Amen. Pag naging tapat po tayo sa lahat ng bagay po niya na aspeto ng ating buhay, hindi ahayaan ni Lord kung masait po yan. Hindi ka magkakaroon ng amnesia, tama po ba? Hindi ka magkakaroon ng emotional problem, hindi ka magkakaroon ng physical problem, at hindi ka magkakaroon ng financial problem. Aayusin po lahat ni Lord yan. Gusto niyo po ba ayusin ni Lord? Amen. Sige po. Una, sabi po doon, balikan po natin ang talata, sabi doon, sa mga sumunod ay walang maitutulad sa kanyang katapatan kay Yahweh. Una na ginawa niya ay inibig niya ang Diyos. Nakuha niyo po ba? Una ay marunong magmahal. Yan po ang totoo po dyan. Pag sinabing inibig ang Diyos, o inibig niya ito, si Lord po ang sinasabi doon, na si King Josias ay inibig ang Diyos. Yun po ang truth po doon. At ang mensahe ng Diyos, tinuturuan tayong magmahal. Kausapin niyo nga po katabi niyo, marunong ka ba magmahal? Diba? Masarap maramdaman po yan. Totoo mo ba? Nararamdaman? Amen. Kapag hindi nyo na po naramdaman yan, ay wala na po ang katapatan. Galit na po kayo niyan. Maangin na po kayo parang leon. Tigre. Gusto nyo na sakmalin yung gumagawa sa inyo ng hindi katapatan. Lalo sa may mga karelasyon dyan. Tama po ba? Kahit sa dalawang magkaibigan lang, pag nawala ng katapatan, nawawala ang pagmamahal. Ano itinuturo sa atin ng Diyos? Ang matuto tayo magmahal. According to John chapter 3 verse 16, memorize ng marami, pero hindi alam ang principle nito. Sabi doon, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, walang tatalo sa pag-ibig ng Diyos. Ang katapatan ng pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan sa buhay ng tao na kanyang nilikha. Kaya tayo nilikha ng Panginoon ay dahil sa pag-ibig. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos ng buhay. Kaya kung ang Diyos ay puno ng pag-ibig, dadaloy ito sa ating mga tao. Kaya kapag ikaw ay nag-aalala na sa iyong kabiyak, ang tawag yan, pag-ibig. Pero pag hindi mo na naaalala ang isang tao, ay wala na po ang pag-ibig. Wala na po ang katapatan. Kaya, ang tawag po dyan ay pagmamahal. Ang unang magagawa lamang ng tao na ibalik sa Diyos ay hindi kotse, hindi magarang sasakyan, hindi magarang bahay, hindi maraming pera, kundi ang pagmamahal na hinahanap ng Diyos. Ang tanong, na ibabalik o na ibibigay kaya natin kay Lord? In how many percent? Kung bibigyan natin ng rate, ang ating pagmamahal, ang ating pag-ibig sa Diyos, tayo po ang makakasagot.
individual sa atin. Alam ni Lord, wala makakapag-deny o wala makakapag-sinungaling, kundi alam ni Lord ang laman ng puso po natin. Tama po ba? Amen. Kaya, magiging tapat tayo hanggang wakas. Kung tayo ay matututong magmahal, una sa Diyos, pangalawa sa ating kapwa. Tama po ba? Amen. That is a purpose na inilagay sa ating buhay ng ating Panginoon na ibigin natin ang Diyos, ibigin natin ang ating kapwa. Okay lang, Brother Benji, ibigin mo sa Lord, pero yung aking asawa, parang hindi ka tanggap-tanggap. Yung aking biyanan, parang talagang ang hirap. At yung aking kaibigan, parang yung aking katrabaho, lahat na. Pwede ba natin sabihin kay Lord, pipiliin lang natin ang ating ibigin? Mamahalin. Ang sabi ni Lord, mapakahirap gawin. Sabi ni Lord Jesus, ibigin mo ang iyong kaaway. Sabihin niyo po sa katabi niyo, ibigin mo ang iyong kaaway. Ibigin mo ang iyong kaaway. Sino man yan. Ibigin mo yan. Diba? Kasi naparito po ang ating Panginoon sa Kristo mula sa kalangitan, bumaba dito sa lupa. According to John chapter 3 verse 16. Hindi para maglaro po dito sa lupa. Ayaw mo ba? Sabi ni Lord Jesus, nang siya ay nasa lupa, sinabi niya sa kanyang mga disciple, hindi ako naparito para paglingkuran. Nabasa niyo po ba yun? Amen. Kundi para maglingkod. Ang kanyang paglilingkod ay puno ng pagmamahal. Walang pagrereklamo. Walang duda na kung saan sinusunod niya ang kalooban ng amang nasa langit na nagsugo sa kanya. Malinaw. Para saan? Para sa kaligtasan ko, para sa kaligtasan nyo, at para sa kaligtasan ng iba na wala pa dito. Tama po ba? Amen. Ito man ay ating mga mahal sa buhay, kamag-anak, kakilala. Sabihin niyo po sa katabi niyo, gagamitin ka ni Lord. Gagamitin kayo. Matuto ka lang magmahal. Alam niyo po ba, ang tibok ng puso ng Panginoon ay, gusto niyo malaman? Amen. Kaluluwa, kaluluwa, kaluluwa. Kaya pagpalain nawa yung ating kaisa-isang libre, sa kanya napapakinggan ay maranasan niya at maramdaman niya ang pagmamahal ng Diyos. At yung pagmamahal ng kapamilya niya at yung nag-invite sa kanya. At lahat po tayo rito ay talagang magiging tapat lang tayo hanggang wakas sa ating Panginoon kung matututo tayo magmahal. Maging marunong po tayo magmahal. Wala tayong makakaaway. That is a good news. Tama po ba? Amen. Kahit pa tayo ay harangan ng siba, iilag lang tayo. Tama po ba? Hindi tayo gaganti, hindi tayo magre-revenge o magre-retaliate sa kanila. Nakikita naman natin sa social media, lagi na lang sa kalsada, away. Lagi na lang, nga viral ang pag-aaway nila, away kalsada. Pero sa mga anak ng Diyos, sanay tayo makipag-away, pero hindi na po natin ginagawa. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Amen. Kundi palagay na tayo makipag-away, ay pagmamahal yung ating ibinibigay sa kanila. Kaya, kung hindi pa man natin nagagawa ito ng lubusan, talagang ipanalangin natin yung mga taong tumutulig sa atin, nag-accuse sa atin, lahat ng gumagawa sa atin ng mga negative o mga pangit na gawain, ay panalangin natin kay Lord, katulad ng panalangin natin po sa Kristo. Ano panalangin niya? Habang siya nakahang sa krus ng Kalbaryo, Ama, Ama, patawarin niyo po sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yun yung pagmamahal. Pumalakpak nga po yung may natututunan. At pumalakpak din po yung tulog, pabuti wala. Glory to God. Alam niyo po, iyan ang ninanakaw sa atin ni Satanas. Ang gustong wasakin ni Satanas sa atin. Alam niyo po ba yun? Kasi si Lord puno ng pag-ibig. Makikita natin na si Satan ay gustong wasakin yung intimate relationship ng tao sa Diyos. Pag iyan, na-divide,
nagkaroon ng disunity, ay talagang mawawala po ang pag-ibig. Si Satan lang po ang ayaw ng pag-ibig. Ang paborito niya ay hate, anger, na talagang lahat iyon ay magdudulot ng karamdaman at kasakitan sa buhay ng tao. Yung sumimangot ka lang maghapon, napakasama ng pangyayari sa buhay ng tao. May po ba? Pero pag marunong ka magmahal, every day, in every split second, ay talagang nakangiti ka. Nagtataka ang iyong kaharap. Ano ka ba? Ano ka ba? Kahit may problema ka, kahit may karamdaman ka, kahit wala kang pera, nakangiti ka. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka nito. Pinagpala ka ni Lord. Pero nung wala ka ng pera, nakasimangot ka na, eh kilala ka ni Satan. Amen po ba? Tinuturuan tayo magmahal ng Panginoon. Kasi hindi natin maaabot yung mga taong wala pa sa Panginoon kung hindi tayo matututong magmahal. Yun po ang uuwian po nito. Si King Josias, makikita natin, illustrate sa mga past king and yung mga sumunod na king sa kanya ay talagang hindi may tutulad ang kanyang katapatan sa Diyos. Kaya nakita ni Lord, itong lingkod ko to ay talagang tapat sa akin. Kaya natala doon, sabi doon, inibig niya ito. Doon sa talatang ating binasa. Ibig sabihin, si King Josias talagang ang laman ng kanyang puso at isipan ay ibigin ng Diyos. Kapag nakita po ni Lord ito, imposible na ang dumaloy sa inyong puso at isipan ay sama ng loob, galit, tuot. Kundi kapag ang dumaloy sa atin ay pagmamahal ng Diyos, ang lalabas po sa atin ay pag-ibig ng Diyos. Totoo po yun. Kasi po, kung ano ang itinanim mo, siya mong aanihin. Siyempre, kung galit ang iyong itatanim, galit din ang iyong aanihin. Pero kung pag-ibig ang iyong itatanim, pag-ibig din ang iyong aanihin. Kaya sa pag-ibig ng Diyos, doon tayo mamuhay. Ulitin ko po, kaya sa pag-ibig ng Diyos, doon po tayo mamuhay. Kaya natala, sa lahat ng umibig sa ating Panginoon, hindi talo, panalo. Sabihin niyo po sa inyong katabi, kung iibigin mo si Lord, mamahalin mo si Lord, hindi ka talo, panalo ka. Diba? Pagpapalain ka. Kaya makikita natin yung mga tao na nagmamahal kay Lord, nangyayari sa kanila yung Matthew 6:33. Alam niyo po ba yun? Amen. Sabi sa Matthew 6:33, datapwat, unahin muna ninyo ang aking kaharian, ang aking katuwiran, at ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag ko sa inyo. Amen. I-congrats nyo naman ang inyong katabi, inunay na si Lord. Sinunay mo si Lord. Eh pa, pwede naman tayo nasa swimming pool ng bansa. Pwede naman. O kaya baka nasa SM na, yung iba. Kung saan na nagpupunta, o baka tulog pa yung iba. Pero inuna natin ang Lord. Amen. Ano sabi sa dulo? Ang lahat ng bagay, sabihin niyo naman sa katabi niyo, ang lahat ng bagay ay power, dagdag sa iyo. Amen. Ano sabi? Tinanggap o ayaw? Dapat tanggapin niyo. Amen. Alam niyo po, napakabuti ng ating Panginoon. Yan po yung ating nasasabi. Kung wala ang pag-ibig ng Diyos, paano na ang ating buhay? Baka tayo mga zombie na dito. Mga robot na tayo dito, mga AI na tayo dito, di ba? Pero merong movie ako napanood, AI siya. Pero nagkaroon siya ng puso na katulad ng emosyon ng tao. Umiibig siya. Meron namang mga AI na talagang to destroy humankind. Pero tayo, talagang ramdam natin. Kaya tayo narito. Una sa lahat, naramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Yan po yung una. Kapag hindi po natin pinag-aralan niya na talagang magmahal, marami pa po tayong makakaaway. Marami pa po tayong makakaaway. Tama po ba? Amen. Eh syempre, lumabas ka lang. Nakita ng iyong mata, eh magre-react ka. Alam nga namang, buti kung piti ka. Buti kung bingi ka. Buti kung bulag ka. Hindi mo makikita yung mali na ginagawa ng iyong kapwa. Pero pagka mahal mo siya,
andun ang pag-unawa, andun ang pagpapaubaya at pagmamahal. Tama po ba? At yung iba pang fruits of the Holy Spirit, yung self-control. Gusto niyo po ba yun? Amen. Nakakapagpigil na po ba kayo? Amen. O baka mabilis pa rin po kayo mag-react. At yung pasensya, yung patience. Nawama pa sa ating po lahat yan. Hindi lamang love, kundi yung dalawa po na yun. Kasi ang kaagiban ng love, yung mga sumusunod na po na yun. Lalabas at lalabas na po yan. Kaya nasa una po ang love o ang pagmamahal. Hindi po hiniuli ng Panginoon. Love po muna. Sabihin niyo po, unahin mo magmahal. Unahin mo magmahal. Ikalawa, sabi po doon, sa pagpapatuloy po natin, ang pinaglingkuran ng buong puso at kaluluwa at lakas. Inihimay-himay lang po natin yung words. Ano yung ikalawa? Sabi doon, marunong maglingkod. Kaya nga po, sinabi ko nga po, ang ating Panginoon Kristo, hindi siya naparito sa lupa, kundi hindi para maglingkuran, kundi para maglingkod. Pero ano ang gusto ng tao? Siya maglingkod o siya ang paglingkuran? Kayo nagsabi. Yun lang po realidad. Realidad po, kaya po ang tao ay naghahangad ng kanyang mataas na posisyon. Tama po ba? Pero si Lord Jesus, iniwan niya ang kanyang posisyon sa kalangitan. Anong posisyon ni Lord Jesus doon? Nakaluklok sa kanan ng trono ng Amang nasa langit. Temporarily, iniwan niya ito. Para ano? Para maglingkod sa pagsunod sa utos ng Diyos. Tama po ba? Walang paglilingkod kung walang utos. Amen po ba? Sabihin niyo po sa katabi niyo, may utos. May utos si nanay. may utos si tatay. Kaya yung anak, maglilingkod at maglilingkod. Walang nabubuhay para sa sarili lamang. Amen po ba? At ang ating buhay ay magagamit para sa kapurihan ng Diyos. Ano sabi salita ng Diyos? Do it, everything for the glory of God. Ano man ang ating ginagawa, dapat hindi lang para sa atin, hindi lang para sa ating kapwa, kundi pa higit sa lahat para sa ating Panginoon. Nakuha niyo po ba? Kasi kung ang paglilingkod ay para sa sarili lamang, nonsense. Wala pong kwenta, walang halaga. Kaya po tayo naglilingkod ay para sa kapurihan ng Diyos. Tanungin nyo nga po katabi nyo, gusto nyo bang yumaman? Gusto mo ba yumaman? Ayaw yan. Amen. Gusto ba? Amen. Alam niyo po, lahat ng mayaman, eto ha, ngayon nyo lang po siguro mapapakinggan. Lahat po ng mayaman ay naglingkod. Maniwala po kayo. Dahil lahat ng yumayaman at payayamanin pa, binabayaran sila at kumikita sila sa paglilingkod. Amen. Alam ka naman, kumita ka, hindi ka nagservisyo. Amen. Tama po ba? Lahat po. Kaya hindi lamang pagmamahal ang itinuturo sa atin ng Panginoon, full package. Sabihin niyo po sa katabi niyo, good news. Good news. Hindi ka na tamad. Hindi ka na. Masipag ka na. Hindi ka na. Diba? Kaya kapag sinabing anak ng Diyos, ay walang tamad. Amen. Totoo po ba yun? Amen. Walang tamad. Binasa ko po ang Genesis to Revelation. Kaya sila pinagpala, masipag po sila. At ito pa isa. Na-pattern ko, walang tinawag ang Diyos na taong tamad. Lahat may ginagawa. Amen. Tingnan niyo po ang sarili niyo o katabi niyo. Busy yan. Totoo po yan. Marami po siyang ginagawa. Imposible na nabuhay ka sa mundong ito, wala kang gagampanan. Amen po ba? Amen. Eh kahit tingnan natin ang paligid, ano ginagampanan? Ng hangin? Nainitan ka, pinalalamigan ka, tama? Eh yung bagyo, ano ang trabaho niya? Ginagawa niya? Naglilingkod kaya siya kay Lord? Diba? Aba, yung pollution sa Kalawakan o sa Ipopawid, inaalis na. Diba?
Pag bumagyo, lahat ng basura sa tubig, itinatabi ng bagyo. Tanungin niyo po sa katabi niyo, ano ang paglilingkod o purpose mo sa buhay? Huwag mong hayaang maging huli ang lahat. Na simenteryo lamang ang makinabang. Tama mo ba? Eh bakit naman nahayaan nyo? Eh kayo ay may capability, ability na talagang maglingkod kay Lord. Eh habang kami nagkukwentuhan ni Brother Jess, in a process talagang ibabalik yung kanyang lakas ng ating Panginoon. Complete healing, divine healing ang kanyang nararanasan. Hindi lang sa trabaho siya ibabalik, kundi paglilingkuran niya ang Panginoon. Eh di ba palakpakan po natin ang Diyos sa buhay? Naalala ko nga si Sister Marie sa linya na talagang pinagpala din ng ating Panginoon. Eh makita na nila bakit pinagaling sila ni Lord, bakit pinahaba ang buhay nila ni Lord. Isa pang maibabalik natin sa Panginoon, yung ulit ko, hindi mag-arang sakit, hindi mag-arang bahay. Hindi din tayo nahanapan na napakalaking salapi ng Panginoon. Yung dalawang nauna, yung pagmamahal at paglilingkod sa ating Panginoon. That's the purpose ng ating buhay. Hindi aksidente, plano ni Lord, malaman po natin ito. Maraming tao, hindi na pakinabangan ang kanilang buhay. Ang kinabang ay simenteryo. Ang daming magagaling na nasa ilalim na ng lupa ngayon. Ano na? Alabok na po sila. Ako dito Book of Genesis, isang tao nilikha ng Diyos mula sa alabok. At sa alabok din, babalik. Eh, sabihin niyo ulit sa katabi niyo, huwag mong hayaan na maging huli ang lahat. Ipaggamit mo na yung maganda mong katawan. Tama po ba? Si Jesus Christ nga, alam niya yung hirap na kanyang babatain. Daraanan. Nanalangin siya sa Garden of Gethsemane. Ama, alisin niyo po ang saro ng paghihirap na ito. Pero bumalik ulit siya sa harap ng Diyos at nanalangin muli, Ama, masunod ang iyong kalooban. Sabihin niyo po sa ating Panginoon, Ama, masunod ang iyong kalooban. Hindi ang aking kalooban. Mo ba? Eh maraming anak na yun. Ang nasusunod sila na, hindi na ang magulang. Tama po ba? Napakasakit sa kalooban ng magulang. Eh paano sa kalooban ng Diyos kapag ang kanyang mga nilikha ay hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos? Nakuha niyo po ba? Ang paglilingkod ay hindi gawang biro. Si Lord Jesus, kung babalikan po natin yung kanyang paglilingkod, mula nang siya ay isilang, ano humahabol sa kanya? Meron ba nakakaalala? Ang clue ay si Herodes. Hinahabol siya ng kamatayan. Kayo hinabol mo ng kamatayan. Di mo ba? Yung kanyang gagawin kasi nakikita ni Satanas maglilingkod ito at ang sansinuko ang lahat ng tao na nilikha ng Diyos ay ibabalik sa piling ng Diyos. Mawawala sa piling ng Satanas. Eh kung babalikan natin ang history, wala ang katapatan. Ang anghel na napaka-iga nga, busila, worshiper sa kalangitan. Pero nawala ang katapatan, naghangad ng mataas na posisyon. Giniera ang mga anghel ng Diyos. Ano nangyari? Lahat ng hindi tapat sa Diyos, ibinabagsak. Ulitin ko po, lahat ng hindi tapat sa Diyos, ibinabagsak. Kaya naman huwag po tayong magtaka. Mula sa langit, ibinagsak sa Satanas dito sa mundo. Eh bakit naman sa earth pa, Brother Benji? Eh sa ibang earth, may tao ba? Sino suntok-suntok ni Satanas doon? Wala, walang challenge ang buhay ng tao. Kaya makita natin, ang kataasan ay simbolo ng walang katapatan. Tama po ba? Kaya naka-focus lagi yan sa kanyang sarili. Kawawa naman yung mga napasama kay Satanas na nagpaklas na nawala ang katapatan. Kaya ang susi lang ng ating buhay
Sabi nga sa salita ng Diyos, ang magtiis hanggang wakas ay siyang Ligtas. kayo po ang nagsabi niya. Pero sa mga nagtuturo na ang kaligtasan ay nandyan lang, tama po yun. Pero sabihin niyo po sa katabi niyo, may gagawin ka. May gagawin ka. Eh gusto mo na pumunta ng langit, ligtas ka, eh, hindi mo naman iniwa-workout ang iyong pananampalataya. Amen po ba? Amen. Ang pag-workout ng ating pananampalataya ay yung una na major point, yung matuto tayong magmahal. Pangalawa ay yung matuto tayong maglingkod. Yan po nakikita na tayo ay karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Totoo po ba yun? Totoo po yan. Kaya, nais ng Diyos, hindi lamang po tayo matutong magmahal, kundi matuto tayong maglingkod. Kasi kung ang tao ay hindi matututong maglingkod, sabihin niyo po sa katabi niyo, mahiya ka naman. Eh, ang Panginoon Jesucristo nga, hanggang cross ng Kalbaryo, ang kanyang katawan, ang last drop ng kanyang dugo, inialay para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Eh, sino tayo? Para hindi mahalin ng Diyos, para hindi paglingkuran ng Diyos. Kaya sabihin mo, pinaglilingkuran ko ang aking pamilya. Pinaglilingkuran ko ang aking company. Pinaglilingkuran ko, okay, given yan, tama yan. Hanggang saan? Ang question, hanggang saan po pupunta po yan? Merong Diyos na nag-iintay na lahat ng iyong ginagawa ay i-offer mo, ihandog mo sa ating Panginoon. Ang pagmamahal mo, ang paglilingkod mo, para maging tunay na kayamanan po yan, na sinasabi ng ating Panginoon Kristo, huwag kang mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. That is a good reminder sa buhay ng tao. Na dito ay may kumakain tanga at may magnanakaw. Tama po ba? Amen. Hindi nagsasatana sa gumagawa mo nun. Meron tayong mga kapitbahay. Kaya nga kung todo sarado ating mga bahay, amen po ba? Hindi lang niyo po ba? Baka kakabaka kayo. Hindi niyo isinara. May naiwan po kayo doon. Pero ang ipinaimpok sa ating Panginoon Kristo, ano po? Mag-impok kayo ng kayamanan para sa langit. Doon ay walang magnanakaw at walang kumakain tanga. Sabihin niyo po sa katabi niyo, dapat ka na sa kaharian ng Diyos. Tama po ba? Eh, kausapin tayo ng Panginoon na magawa po natin itong dalawang major point na yun. Kaya kung hindi ka pa po talagang totally ay kinakausap ng Diyos, nagampanan mo yung pinapagampanan sa iyo, ay ngayon na po. Sabihin niyo po, ngayon na. Ngayon na. Umpisahan mo na. Maglingkod ka na kay Lord. Maglingkod ka na kay Lord. Lahat po ng ating ginagawa ay paglilingkod. Ulitin ko po, hindi nga lang na ibabalik kay Lord. Ito man ay pamilya, ito man ay trabaho, ito man ay ministry sa church o kung sa paglilingkod sa Panginoon. Do it for the glory of God. Alam niyo po ang good news? Hindi ka mapapagod. Sabihin niyo po sa katabi niyo, hindi ka mapapagod. Hindi ka mapapagod. Hindi ka mababagot. Hindi ka mapapagod. Hindi ka maiinip. Hindi ka maiinip. Kundi magiging maligaya ka. Hindi ka magiging Diba? Eh kaya naman iniiwan ng iba yung kanilang pamilya. Iniiwan nila ang kanilang trabaho. Iniiwan nila ang kanilang pag-aaral. Iniiwan nila ang lahat. Nagpapatiwakal pa. Ano nawala? Yung kanilang naranasan sa Panginoon. Pero kung nasa atin po lahat yan, good news po. Marunong ka ng magmahal, marunong ka ng maglingkod. Inuulit ko po, kaya ka pa may buhay. Dahil iniintay ni Lord, maglingkod ka sa Kanya. Amen. Yung simpleng ministry na mahawakan mo, na tinatawag ka ng matagal ng Panginoon pero ayaw mo pang gampanan, huwag natin hintayin na si Lord pa ang kumilos sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Tanong po ni Brother Benji, gusto niyo po bang kumilos pa si Lord sa buhay niyo bago kayo gumanap sa pagkatawag sa inyo ni Lord? Amen. Hindi po. Hindi naintindihan, ano po? Amen to. Pagka si Lord po ang kumilos, takot na takot ang bansang Israel.
Makita pa lamang nila yung kaniningan ng mukha ng Diyos, mamamatay po sila. Parang ganito po yun. Matagal ka nang kinakausap ni Lord na may gagampanan ka. Yung simpleng bahaginan mo ng testimony mo ang iyong kapitbahay, hindi mo ginawa. Huwag mong hintayin kumilos ang Diyos na paluin ka pa. Parang tumayo sa kinaupuan mo. Tama po ba? Amen. Ang tawag po dyan, paglilingkod. Kaya po, minsan nakakaranas ang tao ng mga ayaw niya sa buhay. Kinakausap na siya ni Lord. Pinapakilos na siya ni Lord. Ayaw pa. Inintay pa niyang mapalo siya. Madisiplina siya. Bago siya sumunod sa Panginoon. Eto paano ang tanong? Paano kung maging huli ang lahat para sa iyong buhay? Matuldo ka ng iyong buhay. Hindi mo nagawa. Papaano ka haharap sa ating Panginoon? Papaano ka haharap sa ating Panginoon? Pwede po kaya doon ang sorry? Pwede po kaya doon sa kalangitan ng Diyos ang sorry? Lord, sorry po. Nagsisisi po. Hindi ko po nagawa. Napaglingkuran ka. Sabi doon, kapag ang tao namatay na, period. Kung ano ang inamatayan niya, yun ang magiging hatol sa harap ng Diyos. At walang ibang judge, kundi ang ating Panginoon Kristo na katawang tao. Ay may po ba? Unawang-unawa ng Panginoon Jesus ang kalalagayan ng tao. Mayroong kahinaan, pagkukulang, kasalanan, karumihan. Pero ang Panginoon Jesus ay gumawa ng proseso para tayo ay magkaroon ng malaking pagbabago sa buhay. Amen po ba? Amen. Kaya lang, kung ayaw ng tao, pwede naman. Saan siya papunta? Ang tanong. Pero sa mga nagnais sa kalooban ng Panginoon at naglingkod kay Lord, I'm sure, nakatala sa Biblia, lahat ng nanampalataya sa ating Panginoon Kristo ay, ulitin ko po, lahat ng nanampalataya sa ating Panginoon Kristo ay natutong magmahal, natutong maglingkod. Yun po ang katotohanan. Kapag hindi po natin naipakita sa Panginoon ang ating pagmamahal at ang ating paglilingkod, parang hindi natin pinangahawakan ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Yun po ang truth. Punta po tayo sa pangatlo, sabi po doon. Sa dulo. Sabi doon, sinunod niya ang buong kautusan. Marunong nang sumunod. Pag sinabing marunong na sumunod, hindi na nagre-reklamo. Amen po ba? Amen. Ang hirap naman ng pastor. Bible reading, 3 chapters a day. Na yung 1 verse na lang, hindi ko mabasa, pastor. 3 chapters pa. May prayer work. Hindi mabilang. Hilan lang. Hindi makatid ang prayer work. Nuulit ko po, pag may paglilingkod, may utos. Amen po ba? Amen. Hindi ka makapaglilingkod kung wala pong utos. Yung mic na to naglilingkod, pero ay... yun po yun. Maganda naman siya, tatay mo. Kaya lang talagang, siguro si Satan ay nang i-interrupt lang talaga. Thank you po. Alam niyo po, ang kabutihan ng Diyos ay nasa sa ating lahat. Huwag nating hayaang ito ay mag-disappear. Kaya, binigyan tayo ng mensahe ng Diyos na maging tapat tayo hanggang wakas. Nasabi naman sa salita ng Diyos, ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ang magtiis hanggang wakas ay siyang mapopromote. Ang magtiis hanggang wakas ay siyang pagpapalain. Ang magtiis hanggang wakas ay siyang pagtatagumpay. Kung ano man ay paligid po doon sa kaligtasan na yun, nasa sa inyo po yun. Pero yung pagtitiis po natin, katulad ng ating Panginoon Kristo, ay sumaating lahat. Amen po ba? Amen. Kaya tinuturuan po tayo na magkaroon ng bunga ng Banal na Espiritu Santo, hindi lamang pagmamahal, kundi yung mahabang control o self-control at yung ating mahabang pasensya. Dahil sa ating daraanan, nandiyan si Satanas para tayo ay guluhin, hindi focus sa ating paglilingkod. Amen po ba? Amen. E paano pa yung dulo? Eh maraming sumuway sa Panginoon. Ano nangyari sa kanila? Hindi sumunod sa Diyos.
Naalala niyo po ba si Judas? Ano ginawa niya? Ipinagkanulo ang ating Panginoon Kristo. Wala yung kanyang pagmamahal, wala yung kanyang paglilingkod. Hindi niya na-meditate po yun. Hindi niya na-isabuhay. Ano nangyari sa kanya? Matay. Pero si Pedro, na nakaunawa ng pagmamahal ng Diyos at nakaunawa ng paglilingkod, nakabalik sa paglilingkod sa Panginoon at sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Amen. Anong tanong sa kanya ng Panginoon Kristo para makabalik siya sa proseso ng paglilingkod at pagmamahal sa Panginoon? Sabi ni Lord Jesus, kunyari tayo tinatanong. Kunyari lang. Sabi kay Pedro, ng ating Panginoon Kristo, do you love me, Pedro? Ay kung pangalan niyo po yun. Ano sagot niyo po? Yes. Yes, I do. Yes, I do. I love you, Lord. Tama mo ba? Ay hindi lang makaisa tinanong. Pangalawang tanong. The same question. Pedro, do you love me? Yes, I do. Ipalit niyo po pangalan niyo po kay Pedro. Sasagot kayo kay Lord Jesus. Yes, I do, Lord. Tama mo ba? Amen. 3 times. Sabi ni Lord Jesus, talaga ba, Pedro? Do you love me, Pedro? Yes, I do, Lord. Alam niyo po, dinig na dinig ni Lord. At nakabalik si Pedro sa paglilingkod. At naramdaman ng Diyos na talaga mahal siya ni Pedro. At paglilingkuran siya nito. Ang utos ng ating Panginoon sa Kristo, pakainin ang kanyang mga tupa. Alagaan ang kanyang mga tupa. E paano kung gagawin niyo, Brother Benji, wala kaming tupa? Tama po ba? Ang simbolo ng tupa ay ang ating cellphone. Tama po ba? Amen. Sa cellphone po natin, iyan yung utos ng Diyos na tayo ay mag-alaga. Pakainin sila hindi ng damo, ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Para sila ay lumusog, tumaba, malusog ang katawan, ay ang kanila spiritual na buhay ay nangangayayat. Amen po ba? Amen. Malnourished. Okay, physically, maliit si Brother Benji, baka may karamdaman pa, pero spiritually, nawala. Doon tayo lumusog at tumangkad. Amen po ba? Amen. Kaya sa mga gustong tumangkad po dyan, spiritual ang inyong hangarin. Kaya sabi dyan, marunong sumunod. Tanungin nyo nga po ang katabi nyo, masunurin ka na ba? Matetest yan. Matetest po tayo ng Panginoon sa mga inuutos niya sa atin. Ano inuutos? Sumunod. Pero ano susundin? Basic po muna tayo. Huwag muna tayo pumunta dun sa napakahirap na gawain. Basic po muna tayo. Pagka na-memorize natin yung basic at na-familiarize natin yung basic, na-master natin yung basic, kaya tayo pumunta doon sa mahirap na gawain. Tama po ba? Itinuro na ni Jesus Christ lahat po yan. O ng Panginoon. Sabi po sa una, last na to. Na basic, sabi sa Joshua 1:8, basahin mo ang aklat na iyon, dinidiliin mo araw at gabi. Para ano? Para matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Ano daw? Para matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Para ano pa? Para guminhawa ka at magtagumpay. Kaya tanong, kung talagang marunong ka ng sumunod, nababasa mo ba faithfully, tapat sa Diyos ang kanyang salita? Hindi po si Pastor, hindi po si Brother Pinky, hindi si Nanay Hermie ang nag-uutos sa atin na magbasa ng salita ng Diyos. Walang iba kundi ang ating amang nasa langit. Amen. Pero pagka tinamad ka pa, pag hindi mo sinunod ang utos ng Diyos, nawawala ang katapatan mo yun. Kasi may utos. Tama mo ba? May utos. Ano gagawin? Matukoy tayo ng sunod. Isa pa lang po yan. Bible reading pa lang po yan. Nag-check na tayo ng Panginoon. Ito ba talaga malakong po, Papa? Eh, nagsasend pa yung evidence. May evidence eh. Isasend mo, may picture mo ng cellphone, okay lang kung wala ka cellphone. Pero kung may cellphone ka, may picture mo pa, isasend mo sa group chat. Taas mo ang kamay na nakakagawa po. Meron. Palakpakan po natin ang Diyos. Hindi zero.
Ibig sabihin, umuunlad ang diesel ang tsokolate. Amen. Sumusunod. Ikalawa ay panalangin o prayer. Tingnan niya natin kung talaga may prayer work dito sa Sukol Outreach. Ay pupunta po tayo para manalangin. Ano benefits po nito? Na tayo ay sumasama sa yung grupo ng pananalangin. Eh, yung dalawa nagkaisa na manalangin, sinasagot ni Lord. How much more in marami? Nakatalayan ang salita ng Diyos. Pero bakit kinatatamaran ng tao ang pagbabasa ng salita ng Diyos at pananalangin? Tawa niyo mo ba? Sabihin niyo po sa katabi niyo, hindi ka talaga tama. May espiritu lang si Satan na ilagay sa likod mo. Nakuha niyo po ba? Ay sige, tangkain mo pala magbasa ng salita ng Diyos. Balakin mo na manalangin. Battle na po yan. Papipigitan na ni Satan ang iyong mata. At pasasakitin ang iyong backbone para higa mo po yan. Ano mangyayari? Hele-hele ka na ngayon. Tulog ka muna, baby! Huwag kang magbasa ng Bible! Natutuwa nga po ako kay Brother Aris eh. Dalawa po kami nagtutulong sa dalawa kong anak na lalaki. Kasi disciple na po dalawa kong anak. Kine-check ko sila sa kanilang Bible reading o journal. Pag pinwersa ko, kanta umahok, mag-journal. Pero pag ako'y nalingat, hindi nila alam darating ang kanilang cell leader. Eh, alam nyo yung pattern o basic ng buhay ng Kristiyano. I-check sila ngayon. Nag-journal ba kayo? Abay, di kamot sila ng ulo ngayon. Kasi ano magsinungaling sila. Sabi nila, totoo. Hindi po, brother. Patutuwa lang yung mga notebook po, yung mga ballpen. Diba sa school, sabi niya, pag nagtuturo ang teacher niyo, attentive kayo, may note po kayo, tsaka ballpen. Kaya huwag niyo din po hayaan na kapag ka po kayo atin ng gawain ng Panginoon, saan man kayo pumunta, hindi lamang siya maging information, hindi lang knowledge, kundi maging wisdom natin. Amen. Isulat niyo po kahit ilang piraso lang po yan, ilan po? Yung una, huwag mo itataas, Brother Aris. Para maging tapat tayo hanggang wakas, alin po yung una? Wow, palakpakan natin si Lord. Pangalawa? Marunong maglingkod. At pangatlo, Marunong sumunod. eh pag nalimutan pa naman po yan, siguro hindi naman nanakaw ni Satan yan. Amen po ba? Hindi na po kayo magagaya. At hindi na mawawa sa kanyang buhay. Hindi na rin kayo kayang patayin ni Lord. Physically, hindi niya tayo papatayin, pero spiritual, balak niya kayo patayin. Katulad ng ginawa kay Eva at kay Adan. Spiritual sila pinatay ni Satan. Ano spiritual? Relasyon kay Lord. Amen po ba? Amen. Mga taga-sukol, unawa po yan. Pagka sinabing spiritual na buhay, relasyon kay Lord po yan. Kaya yan po tatlo po na yan, ay matuto tayong sumunod. Ano pa ang basic? Hindi lamang Bible reading, hindi lamang prayer. Kaya may prayer gathering din po tayo. Pinakatin po tayo ng maaga ni Tatay Emo at Nanay Herbie. Amen po ba? Amen. Sabi doon, 7:45. Kaya 7:30 kung maaari, andito na po tayo lahat. Sikapin po natin. Hindi naman po isasara ni Tatay Emo yung pinto. Bukas po yan. Kaya yung po, pangatlo po ay yung mga pag-attend na, o yung worship muna, worship. Worship. Dapat may memorize po tayo ng kanta. Yung lahat ba ng kinanta po natin ay alam na po natin, yung apat na kinanta po natin kanina. Amen. Maaaring yung iba baka nabubulol pa, hindi ko masundan yun. Meron po sa YouTube, meron sa Facebook na worship song. Amen. I-research nyo ko lang po doon, sabayan nyo po yun, matututo na po tayo mag-worship kayo. Tama po ba? Amen. At kapag ka naghuhugas ka ng pinggan, naglalaba ka, ano man na yung ginagawa, kumanta ka lang na awiting papuri sa Diyos. Hindi mo mararamdaman ng pagod. Matatapos mo yung ginagawa, hindi makaka-penetrate si Satan na mag-iisip ka ng mga problema, tatakbo lahat ang problema mo. Why? Mag-worship ka kay Lord. Amen po ba? Amen. Eh kung yun nga kulungan na pinagtulungan at pinaggabusan ni Pablo at ni Silas through worship and prayer,
Gumuho ang kulungan, naputol ang mga tanikala, nakalaya ang bilanggo. Amen. Ganun ang gagawin sa atin ng Panginoon. Amen. Pang-apat, umaten po tayo ng mga gawain para sa kapurihan ng Diyos. Ano po ang mga gawain? We self-group, self-celebration. Yun po yun. Sabi na ni Hermie, meron tayong cell group. Huwag natin pababayaan. Once a week lang po yan. Meron tayong mentoring. Once a week din po yan. At meron tayong Sunday celebration. Once a week po yan. At kung meron pa po iba, katulad ng announcement, ang ating Kalamba Conference, kailan po yun? Kaya po in-announce yan, parang utos na rin, ang gagawin natin, sumunod. Amen po ba? Amen. Yung dami po natin na to, malulugod na po sa atin ng Panginoon. Amen. At mag-uusap na lang po kami mga leaders kung paano po tayo makakarating po doon sa lugar po na yun. Nawa, tayo po na mga nabubuhay pa ngayon ay talagang matutunan po natin yung tatlong bagay po na yun. Wala na pong hinahanap sa atin ng Panginoon. Lahat nang hindi po ginawa yung tatlong ibinigay sa atin ng Panginoon na yan, automatically, hindi po nalugod ang Diyos. Basahin niyo po ang Book of Kings. May nalugod si Lord dun sa hari na yun, at sa hari sumunod, hindi nalugod si Lord. At sa sumunod na hari, nalugod na naman si Lord, at sumunod, hindi naman nalugod si Lord. Why? Ang pinag-uusapan nandiyan ay katapatan. Kapag tapat ka kay Lord, yung tatlo na yan ay given sa iyong buhay. Matututo kang magmahal sa Diyos at sa iyong kapwa. Matututo kang maglingkod sa Diyos at sa iyong kapwa. At matututo kang sumunod sa Diyos at sa iyong kapwa. Amen. Sa pagsunod, diyan nagkakatalo. Pagkaroon ka lang ng isang anak na masubayan, gulo na ang buhay mo. Kaya, natin pinag-aralan yan, itinuro sa atin ng Panginoon ngayon. Lahat ng taga-Jason and Sokol Outreach ay talagang marunong magmahal, marunong maglingkod, at marunong sumunod. Amen. Gusto niyo po ba na talagang isang maayos na pamilya? Amen. I-apply po natin yan. At gusto niyo po ba na kahit saan kayo pong maroon, ay maayos ang inyong buhay? Amen. I-apply lang po natin yan. Nagkakagulo na ang iyong mga trabaho, pero ikaw, payapang-payapa ka pa. Hindi ka nakikisali at nakikisangkot sa kanilang kaguluhan. Kasi why? Ano man ang ipagawa sa iyo, hindi ka nahihirapan, may Diyos na tumutulong sa iyo. Amen. Why? Kasi alam ni Lord, karapat dapat ka sa tulong. At sabi sa Hebrew 13:5, ano sabi doon? Hindi kita iiwan, hindi papabayaan. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. At habang tayo naglilingkod, imposible naman na pabayaan tayo. At lagi ko naririnig sa mga lingkod ng Diyos, hindi talunan, kundi tagumpay ang mga naglingkod sa Panginoon. Amen. Hindi gutom, kundi busog ang lahat ng lingkod ng Diyos. Physically, spiritually, financially, lahat na. Emotionally, mentally. Hindi siya magiging mentally retarded. Kinakabahan niya po ako kay Tatay Emo ngayon eh. Sabi ko, edad 70. Sinasalamin ko si Tatay Emo. Kaya pa kaya maglingkod sa edad ng 77. Mula barangay, ng taon sumol. Imagine po. Eh, sabi ko, tulungan ako ng Diyos at palakasin pa katawan ko. Amen. Magsama-sama tayo, maging tapat tayo hanggang wakas. Amen. At sa mga nakaranas ng karamdaman at pinalakas ng Diyos, nag-himala ang Diyos, ay talagang maranasan mo natin. Huwag nating hayaan maghihuli ang lahat. Na kung kailan tayo uugod-ugod na at ika nga wala nang magagawa at doon tayo mag-iisip. Doon tayo magkakaroon ng puso na Lord, gusto mong sumunod sa iyo. Eh huwag natin hintayin na tayo mapatukan pa. Tama po ba? Bagamat si Lord hindi gano'n. Talagang siya ay mapagmahal. Ang ibig kong sabihin ng batok ay madisiplina ka pa. Di ba? Maparusahan ka pa. Ay magulang nga kapag ka hindi sumusunod yung anak, ano ginagawa? Hindi naman palo agad. Ano kayo eh? Dinidisiplina muna. Pinagsasabihan muna. Di ba? Reminder muna.
Pagka pinagsabihan sa isa, pangalawa, pinagbigyan, pangatlo ay hindi pa rin sinunod, doon pa lang siguro. Parang kitang-kita isang kasalanan pa lang, palo na ata agad. Huwag naman. May disiplina muna, may pangaral nga muna eh. Tama po ba? Pero pag hindi nakuha sa pangaral, may palo. At pagka hindi nakuha sa palo, ano sunod? Alam niyo po ba? Doon, mas simenteryo. Abay, buti ko palayasin na buhay. Hindi po. Alala niyo po si Ekan? Simple lang utos doon. Iko-conquer nila yung isang land o isang kaharian. Ano utos ni Lord? Huwag kukuha ng kahit ano naman. Lahat ay susunugin. Ano ginawa ni Ekan? Nakita niya, ang ganda ng magarang damit ko na, lapos. Inupit, itinago. Hindi naging tapat eh. Pati yung mga nakursunadahan niya kayamanan to, inabig. At yung mga hayop na dapat kabayin, wow, malusog to ah. Hindi kinatay o hindi pinatay. Ano nangyari? Hindi lang siya. Damay ang kanyang bukada. Huwag namang dahil na sa atin, ang buong lahi natin ay mawala. Tama po ba? Pero hangarin natin na dahil sa atin, ang ating buong angkan ay magkakaroon ng kaligtasan. Amen po ba? Amen! Nagkaintindihan ng mga taga-sumul tayo kung natin tuloy. Habang tayo pinagpapala ng Panginoon,